Ibig niyo hubang sabihin, kilala niyo ang aking ama at ninong? Tanong naman ni Dara. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Oo naman, iya. Sino ba namang di makakakilala sa kanila maging ang mga engkanto ng biringan ay kinikilabutan kapag naririnig ang pangalan nila. At maging demonyo sa karagatan, bukang bibig lagi ang dalawang yan. Mapalad ka, iya, sapagkat naging anak ka ng kilalang demonyong gabunan na minsan na rin namin naramdaman ang presensya dito sa inyong lugar. Tugon ni Amores. Dahil sa sinabi ng mga tiyuhin ni Raymond, napatitig siya kay Dara, nagulat sa kanyang mga narinig. Noon lang niya kasi nalaman na napakalakas pala ng pinagmulang angkan ni Dara. Kaya naman di na siya magtaka na merong tangang malakas din na abilidad si Dara. Ngunit napatingin siyang muli sa tiyo Amores niya nang magwika ito ulit ng pero iba ang mga ruha. Kukunti man ang nakakakilala sa kanila. Masasabi kong napakalakas talaga nila. Higit na mas malakas sila sa pangkat niya na Hector at Orduha. Teka, ilang buwan na rin ba kayo sa lugar na ito? Imposibleng di kayo ginagambala ng pangkat ng mga agaras. Salita ng kanyang tiyuhin. Ang totoo niyan, muntik na kaming mapahamak dahil sa kanila. Pero huwag niyo na ho silang alalahanin sapagkat wala na ho ang pangkat ni Hector at Orduha. Sa tulong ng mga sinasabi niyo mga individual, tugon ni Raymond. Dahil sa sinabi ni Raymond, nagkatinginan ang mga tiyo niya. Agad na nagtanong ang mga ito kung paano makipaglaban ang pinagsanib na liwanag at dilima. Nasagot naman nila ito ng maayos at kumpleto sa impormasyon na siyang mas ikinamangha ng mga tiyuhin ni Raymond. Sana balang araw makilala din namin sila. Alam mo ba iyo, sa mundo ng mga dalakit noon, marami sa kanila ang nagsasabi na kasangga ng ninong mo Antingero ang tatlo sa pinakamalakas nilang mga mandirigma na may tangan ng kampilan. At kaya din ng mga itong magpaulan ng mga sibat. Kaya naman labis akong humahanga sa kanya. At siya lang din naman ang isa sa tumalo sa dyablo ng dagat. Napilit namang binabaklas ni Goryo ang mga selyo. Ngunit di niya yun magawa-gawa dahil sa tindi ng mga orasyon at 7 banal na espiritual na espadang nakabaon sa katawan nito. Salita ng isa sa mga tiyuhin ni Raymond na itago na lang natin sa pangalang Eladio. Pangiti-ngiti lang naman sila, ang mag-asawa, sa mga papuri ng mga tiyuhin ni Raymond para sa kanilang ninong Jacob. Pagkatapos ng mga yun, pinag-usapan na nila ang totoong pakay ng mga tiyuhin niya. Pumayag si Raymond noon na makiisa sa mga ito upang harapin ang mga ruha, pati na rin si Goryong tubig. At tuwing gabi, sama-sama sila noong umiikot sa baryo upang magmasid sa mga bagay na di kanais-nais para sa kanila. At sa ilang gabi nilang paglilibot, wala naman silang napapansing kakaiba. Pati ang mga sinasabing gabunan noon ng mga kurkura ay di nila namataan sa baryo. At dahil nakakaramdam din sila ng puyat, dahil sa gabi-gabi nilang pagronda sa buong baryo, nagpahinga muna sila ng ilang gabi. Ganun pa man, di naman nila napapabayaan ng trabaho nila sa merkado. Nang isang araw, nung mismong linggong yun, habang papasok na nga sila sa trabaho, bahagyang pumapatak ang ulan. Paambon-ambon ng konti. Makulimlim din ang kalangitan na para bang nagbabadya ang paglakas nito. Nang makarating sila sa merkado, doon na bumuhos ang malakas na ulan.
Tumagal ang ulan na yon na minsang hihina tapos ay biglang bubuhos ng malakas. Halos tumagal yon ng 4 na araw. Kaya naman napakaputik ng buong paligid at marami ding namuong mga tubog. Nagsarado rin ang merkado noon dahil sa pagkakaroon ng tubig doon na unti-unting lumalaki na para bang nakakabaha na sa lugar. Ang ipinagtataka lang naman nila noon, wala namang malapit na anyong tubig sa kanilang lugar para magdulot ng baha. Ngunit dahil sa mababa ang lugar nila noon, kaya yun na ang una nilang naisip. Kaya naiipon ang lahat ng tubig ulan sa kanilang lugar. Nang pagsapit ng isang gabi, kasalukuyan na silang nagpapahinga noong mag-asawa. Napakalakas pa rin ng ulan ng sandaling yun, kaya naman napakalamig ng panahon. Medyo nagkukulitan pa sila noong mag-asawa nang bigla silang napatahimik nang may mga narinig silang mga atungal mula sa baryo. Kasunod ng pagsasalita ni Manong Ansing sa dingding ng kanilang bahay mula sa labas. Mawalang galang na ho, pero nais ko pong ipabatid na di na normal ang nangyayari dito sa atin at ang mga gabunang namataan namin nung isang gabi ay narito na naman. Pinapas lang nila ang mga pamilyang lumilikas para tumungo sa mataas na bahagi ng ating lugar. Sa palagay ko, kagagawan ng mga nilalang na iyon ang walang tigil na pagbuhos ng ulan para magdulot ng baha at mapilitang lumabas sa kani-kanilang tahanan ang mga tao dito sa baryo. Sumbong ni Manong Ansing. Dahil sa sinabing yun ni Manong Ansing, agad silang bumangon at lumabas ng kanilang tahanan at nakita nilang malapit na ring maabot ng tubig baha ang kanilang bakuran. Kaya naman gumawa sila ng paraan. Kung tama nga si Manong Ansing tungkol sa mga nangyayari, kailangan nila yung pigilan. Kaya mabilis nilang kinuha ang kanilang mga sandata at agad na lumabas ng kanilang tahanan. Ipinatawag ni Dara ang mga kapatid noon ni Manong Ansing upang samahan silang tumungo sa sentro ng baryo, kung saan namataan ni Manong Ansing ang mga gabunang pumapatay sa mga kababaryo nila na umiiwas sa baha para nga sa kanilang kaligtasan. Ngunit sa daan pa lamang, may nasalubong silang 4 na panauhin na animoy mga bangkay na ang itsura. Nakasuot ito ng mga madudungis at butas-butas na mga kasuotan na may talukbong sa ulunan. Pagtitig nun sa kanila, kasabay noon ang kakaibang pagngisi ng mga ito, kung saan kitang-kita ang maiitim na ngipin ng mga yun. Agad naman na naalarma si Dara at Raymond nang mapansin nila ang pagdurugo ng mga ilong ng mga kurkura habang marahang napapaluhod sa lupa. Ino! Binibining Dara! Tumakas na kayo! Silang mga ruha! Napakalakas nila! Hayaan nyo na kami dito! Umalis na kayo! Hirap na wika ng isang kurkura. Ngunit biglang tumalilis papalayo ang mga nilalang na yun nang may narinig silang mga sumisigaw mula sa di kalayuan. Pamangkin! Lumayo ka sa kanila! Wika na sumisigaw. Mga tiyuhin pala ni Raymond yung paparating at bago pa man makalapit ang mga ito sa kanila, kasabay ng alimpuyo ng hangin, nawala ang mga ruha. Subalit ang mga kurkur ay halos manghina habang nasa anyong tao na. At nagdurugo ang lahat ng butas sa kanilang pagmumuka. Kundi pa ito inorasyonan ni Dara na itinuro naman ni Ilyana. Di pa bubuti ang lagay ng mga ito. Iho, mukhang naramdaman na nila ang tangan ng asawa mo. Kailangan niyong mag-ingat. Salita ng Tio Amores ni Raymond. 2 pangkat ang kalaban nyo. Pangkat ni Goryong Tubig at ang mga ruha. Magkalaban din ang grupo nila. Pero parehong kayo ang pakay nila. Kaya pag nagkataon,
Maaari silang magsanib puwersa laban sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Nakahanda kaming tumulong sa inyo. Dagdag pa nito. Nasabi din ni Tio Amoris niya na muntik na silang magpanlapat ni Gregorio. Mabuti na lamang at may bakod na orasyon ang kanilang kinaroroonan noon. Kung nagkataong wala, baka nagkaroon ng gulo sa baryo. At dahil nga sa mga nangyayari, ramdam na mag-asawa ang panganib na umaaligid sa kanila. Pero ganun pa man, nanatili silang kalmado sa lahat ng sitwasyon. Ngunit isang gabi, di inaasahang mga nilalangang gumambalas sa kanila. Habang natutulog sila noon, naalimpungatan sila nang marinig nilang lumagapak ang kanilang dingding na parang binabato ang kanilang tahanan. Kasunod ang mga angil na parang mga asong nagbabangayan. Paglabas nila noon, tumambad sa kanila sina Manong Ansing na nakikipagbunuan sa mga malaasong mga nilalang. Mga gabunan ang kasalukuyang kinakalaban ng mga kurkura. Kaya naman agad na kinuha ng mag-asawa ang kanilang mga sandata kasunod ng pagsugod nila para tulungan ang mga kurkura. Paghataw ni Raymond ng kanyang katana, agad na umiwas ang isang gabunan na napunta sa may puno ng kalumpang. Pagkawit naman ni Dara ng karambit sa isang gabunan, agad nitong isinangga ang braso nito. Kaya naman nagtamo ito ng malalim na sugat sa braso. Nagulat ang mga gabunan sa mag-asawa, kaya naman umatras ang mga ito habang nag-aangil. Ngunit ang gabunang napapunta sa may puno ng kalumpang ay agad na napatingala sa itaas ng puno. Nang maramdaman nito ang papasugod na hamong, pagsunggab ng hamong sa gabunan, agad yung nasalo ng gabunan, kaya nagpagulong-gulong sila sa lupa. Mabilis naman na tinadyakan ng gabunan yung hamong, kaya nagawa nitong makawala, sabay atras patungo sa mga kasama nito. Sa wakas, natagpuan na rin namin ng may hawak ng katana. Matutuwa nito si Amang Gregorio sa aming ibabalita. At kung bibinasin ka nga naman, may nagtatangan pa ng dignom na isa ring gabunan. Malaki ang may tutulong niyan upang magawa naming wasakin ang mundo ng apoy na minsang hinawakan ng ermitanyong si Hermes. Paano? Sa susunod na lang, markado na kayo. Kaya wag nyo nang babalaking tumakas o tumakbo mula sa amin. Dahil kahit saan kayo magtungo, matatagpuan namin kayo. Salita ng isang gabunan kasunod ng mabilisang pagtakbo ng mga ito papalayo. Nang makaalis ang mga gabunang yun, biglang kumabog ang dibdib ni Dara, kaya agad siyang napaluhod noon sa lupa. Habang naghahabol hininga. Mahal? Tawag ni Raymond. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Hindi ko alam, mahal. Bigla na lang kumabog ang dibdib ko. Nangihinang katawan ko, mahal. Sagot ni Dara. Nang sandaling yun, inakay ni Raymond at Manong Ansing si Dara papauwi ng kanilang tahanan. Ngunit may napansin si Manong Ansing sa likuran ni Dara. Ginoong Raymond, tignan nyo ho, ang likuran ni Binibining Dara. Kakaiba ang markang ito na nasa likuran niya. Salita ni Manong Ansing. Nang ilislis ni Raymond ang damit ni Dara sa likuran, nagulat sila sa kanilang nakita. May sugat ito sa likuran na para bang sinadya upang gawing isang marka. Ano to? Bahagyang tinig ni Raymond. Sa tanong niyang yun,
Nagpakita naman si Hermes na siyang nagpaliwanag ng marka ni Dara sa likuran. Iha, ang markang yan ay marka ng Diablo. Maaaring ang kanyang gabay ang naglagay niyan upang maging silyado sa kanyang pagkatao ang dignuma, para kung sakaling makuha ito ng mga kalaban, ang iyong asawa pa rin ang susundin nito hanggang kamatayan. Malakas ang gabay ng asawa mo, iha, kaya huwag kang mabahala. Salita ni Hermes na kaagaran din namang naglaho. Matapos ang gabing yun, naging maayos naman ang lahat. Yung marka ni Dara sa kanyang likuran ay naging parang uling na lamang na nakamarka sa kanyang likuran. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, palala ng palala ang baha sa kanilang lugar. Yung ibang bahay natumba na dahil sa paglambot ng mga lupa. Kaya isang araw, dumalaw sa kanila ang mga tiyuhin nila upang ayain silang maglibot sa baryo. Alam ng mga tiyuhin na yon na di na pangkaraniwan ang nangyayaring pagbaha sa kanilang lugar. Malaki ang posibilidad na gawa ito ni Goryong tubig, ayon sa mga tiyuhin niya. At nung gabing yun, sa paglilibot nila sa baryo, habang bumubuhos ang ulan, may nasalubong silang 6 na katao. Nakatalukbong lahat ng yun na para bang isang kulto. Goryong tubig, alam kong isa ka sa nasa harapan namin ngayon. At kung ang katana ang dahilan kung bakit ka narito sa lugar namin, bakit mo kailangang idamay ang lahat ng mga ordinaryong tao dito sa baryo? Kung talagang buo ang loob mong kunin ang katana. Salita ng Tiyo Amores ni Raymond. Isang halakhak naman ang kanilang narinig mula sa mga panauhing yun, kasabay ng pagturo sa kanila ng isa sa mga ito habang nagsasabi ng, "Hindi pa oras ng ating pagtutos. Huwag kayong magmadali. Darating din tayo dyan." Uwi ka nun sabay wasiwas ng kamay. At yun ay si Goryong tubig nga. Nang magawa yun ni Goryong tubig, biglang sumaboy sa kanilang lahat ang napakaraming tubig na siyang naging dahilan upang mapayuko silang lahat. At pagtunghay nila noon, wala na. Wala na sa harapan nila ang mga panauhing yun, kasabay ng marahang pagbaba ng tubig sa kanilang lugar. Matalino din talaga si Goryo. Alam niyo kung bakit ginawa niya ang bagay na to? Para sadyaing palabasin tayo. At ngayon nakita niya na tayo, di niya tayo titigilan hanggat di niya nakukuha ang bagay na ninanais niya. Manatili kami ng mga ilang araw sa inyo, Raymond. Mahirap na. Baka bigla na lang umatake itong si Goryong tubig. Alam ko namang malalakas ang tangan mong mga orasyon, Raymond. Pero di natin pwedeng isantabi ang kaalaman ni Goryong tubig na mula pa sa sinaunang panahon, kung saan nagsilabasan ng malalakas na uri ng mutya. Salita ng kanilang Tiyo Amores. Pag-alis nila sa sentro ng baryo, humupa na rin ang malaking tubig na bumalot dito. Nag-iwan yun ng makakapal na putik at maraming basura sa paligid. Paglipas ng ilang araw, naging maayos naman ang lahat. Bumalik na rin sa dati ang baryo, pati na rin ang mga nagsilikas na naninirahan dito. Pero merong ilang pamilya ang nawala ng tahanan dahil sa pagkagiba, dulot ng malambot na lupa. Pero dahil sa uso pa ang bayanihan ng mga panahong ito, madali lang ang mga itong nakapagpatayo ng kanilang mga tahanan. Subalit ng paglipas ng mga pangyayaring yun, isang salot na naman ang bumalot sa kanilang baryo, kung saan unti-unting nagkakasakit ang mga tao, maging ang mga sakahan ay nalalanta ang halaman.
Marami nung nag-iisip na dulot yon ng pagbaha sa kanilang lugar nitong nagdaang araw lamang. Ngunit, isang malakas na barang ang kumalat sa inyong baryo. Dara, maganda ka. Parating na sila. Salita ng tinig ni Ilyana isang gabi sa isipan ni Dara.